Sa nakaraang video ay ang aming paglalakbay mula sa main road sa baryo ng Idio Sibaste. Mula roon, kasunod na narating natin ay ang malawak na palayan kung saan makikita ang magandang tanawin ng bukirin. Pagdating sa kaligitnaan ng kagubatan, tinawid natin ang hindi mabilang na ilog at pag-akyat sa matatarik at madudulas sa gilid ng waterfalls. Hanggang sa marating natin sa loob ng 5.5 oras ang Giob, kung saan dito kami nagpalipas ng gabi. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, dito natin makikita kung ano nga ba ang mistulang batong puti na natatanaw mula sa bayan ng Sibaste na malapit sa ibabaw ng Mount Balabag. Kaya tara, sumabay sa lakbay ni Elias. Halos inabot ng 50 minuto ang ganitong dinadaanan namin paahon sa tuktok ng bundok dahil kinakailangan ng maingat na paghakbang at pagkapit sa mga naglalakihan at madudulas na bato. Kaya kinakailangan kong tanggalin ang aking dalang backpack. Ito ang unang dinala ni Badong at Jemar sa itaas upang madali kong maiangat ang aking sarili. So after 45 minutes na naakyat natin to, itong tinatatayuan ko ngayon, medyo flat trail na siya. Pagkatapos doon sa mga ahunan kung saan dinaanan natin yung 50 minutes sa patay na ilog, yung nagpapahirap doon yung mga batong malalaki na ating tinatapakan at inaakyat dahil madulas. Ang kasunod naman yung 45 degrees na trail paahon kung saan mapuputik yung pinagdaanan natin dahil nga sinabayan tayo ng malakas na ulan. So ang nagpapahirap ay yung pag-ahon dahil talagang dumudulas yung paan natin sa putik at yung mga daliri natin halos bumauna sa putikan sa pagkapit para lang hindi tayo madulas o mahulog. Nasa halos 1 kalating oras ang aming pag-akyat mula sa campsite hanggang sa part ng bundok na ito. So ngayon, mag-start na kami akitin yung itaas pa nitong kabundukan. So medyo mapag ngayon kaya hindi natin makita yung magandang view doon sa bayan ng Sibaste. Parang sa akyatan, sir, hihinto ka na. Ha? Parang sa akyatan, hihinto ka. Ay, bukod din sa mga batong gumugulong. Delikado dito. Ano tayo? Hindi mahamak biro ang lalakbayin natin ito.
signal po. Swat load. So, halos mga 25 minutes ang inakyat ko mula doon sa baba. So hanggang dito. Pero hindi pa ito yung tuktok ng bundok ng Balabac. Dahil kung titignan mo, halos na sa 90 degrees na yung mga kasunod ng kabundukan na akitin natin. Halos magna 90 degrees na rin ang paahon dito. Bukod doon, ang nagpapadagdag hirap ay yung mga bato na naririto. So kada hakbang natin, dumudulas yung bato. So minsan hindi tayo agad nakakaahon. Sinasabi ng mga taga rito kung bakit, kung titignan nyo sa highway, para siyang isang nag-collapse na kabundukan. So ito ngayon, totoo siyang nagkaroon ng landslide. So mahabang taon na nung nagkaroon ng lindol dito. Isang malakas na lindol dito sa Antique. So itong bundok sa medyo nagkaroon ng malaking landslide. Pagkatapos namin magpahinga dito, magsisimula na kaming tahakin na yung tuktok nitong Mount Balabac. Oh. So after 15 minutes mula nung nagsimula ulit tayo sa pagpapahinga, so nag-rest ulit tayo dito. So hindi pa tayo nabibigyan ng magandang clearing, puro pagpa yung nasa paligid natin. Hindi natin makita yung buong bayan ng Sibaste. Iniwan muna natin dito yung backpack natin dahil mas mahirap yung susunod na akitin natin. Nasa tuktok. Halos talaga mga nasa 90 degrees ang aakyatin natin doon. So mukhang kinakailangan natin mag rock climb. Mula rito ay kitang-kita ang napakatarik na aming kinakailangan pang akyatin. Mula dito sa kinatatayuan ko, ito yung nakikita mula doon sa bayan ng Sibaste. Hindi lang clear dahil na hindi tayo binigyan ng magandang panahon. So pagkatapos natin maakyat yung tuktok ng bundok na to, bababa na ulit tayo. Balikan natin yung bag. Mula dito, tignan nyo kung gaano pa kataas. Ito pa yung pangalawang bundok na kailangan namin tawirin. Parang nakainom ka na ng isang kahong beer, sir, ah.
nakasugat sa mga paa sa binte dahil sa mga matatalim na pato. Okay. Mula dito tanaw pa rin yung mataas na bundok ng Sibaste na inakit namin. Kung kailan malapit na kami sa main road, dito pala mas malinaw dito sa lugar na to yung bayan ng Sibaste. Mula dito matatanaw na natin. Pero kung titingnan natin yung inakyat naming Mount Balabac, hanggang ngayon punong-puno siya ng fog. So doon mukhang iba yung weather doon kaysa dito malapit na sa baryo. So hindi tayo pinagbigyan ni Balabac na makita yung buong kabuuan. Mula sa likod niya yung Aklan at ang harap ay yung bayan ng Sibaste. Guys, dyan nagtatapos ang ating paglalakbay dito sa Mount Balabac. Nakita nyo naman ang mga kakaibang adventure natin. So sa mga gustong tahakin o subukan ang mga kakaibang adventure at paglalakbay dito, kontakin nyo lang ang ating mga magigiting na guide, si Badong at si Jmar. So sila lang yung mga mas nakakaalam ng pasikot-sikot dito sa kabundukan. Okay, hanggang sa mga susunod na paglalakbay. At saka guys, kung di pa pala kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe kayo kung gusto nyo ng mga ganitong adventure para mas sipagan pa natin ang paggawa ng mga kakaibang paglalakbay. Kaya hanggang sa mga susunod na maraming paglalakbay.